Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na ang relihiyon na ito ay isang relihiyon na malinaw. Malinaw sa mga aral nito, sa kung ano ang marapat nating paniniwalaan, gagawin ng mga gawaing pagsamba at paraan ng pakikitungo natin sa ating kapwa at higit sa lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bahagi ng mabuti nating pakikitungo kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pahalagahan natin ang mga pinahalagahan ni Allah. Pinahalagahan ni Allah ang kanyang kaisahan, kaya tayo ay naninindigan sa tauhid. Pinahalagahan ni Allah ang katarungan, kaya tayo ay naninindigan sa katarungan. Pinahalagahan ni Allah, lalong-lalo na ang mga araw na ito, ang pinakamainam na mga araw sa dunya, ang pinakamainam na mga araw sa mundo, na ang unang 10 araw na ito ng Dhul-Hijjah ay may tuturing pa na mas mainam na mga araw kaysa sa mga araw ng Ramadan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay mga araw na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito, "Ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam." Walang anumang mga araw na ang mga gawaing mabubuti rito ay mas kamahal-mahal kay Allah liban pa sa mga araw na ito. Ibig sabihin, kung ang tao ay gagawa ng pag-aayuno sa mga araw nito, ay maaring mas malaki ang gantimpala nito o mas mainam sa pananaw ni Allah kaysa sa pag-aayuno sa Ramadan, na ang pinagkaiba lamang nila, ang Ramadan, ang pag-aayuno rito ay wajib. Subalit ang pag-aayuno na voluntaryo sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, bagaman sunnah, ay mainam pa rin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakainam ng mga ito, lahat-lahat ng mabubuting mga gawain dito. Sadaqah, da'wah, pangangaral, pagbabasa ng Quran, at iba't iba pang mga gawaing pagsamba, malaki man o maliit. At nagtanong nga ang mga sahaba radiyallahu anhum, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" O sugo ni Allah, kahit ba sa jihad sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang ibig nilang sabihin dito, ang mga gawaing pagsamba sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay mas mainam ba kaysa sa jihad? At sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Kahit pa ang jihad sa landas ni Allah ay mas mainam pa rin ang mga gawain dito. At syempre, mangangahulugan din ito ng jihad sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay magiging mas mainam kaysa sa jihad sa iba pang mga buwan. Liban na lamang ng Dhul-Hijjah ay buwan na kabilang sa mga Ashhurul Hurum na pinagbabawal dito ang digmaan, subalit maaring ang usapin na ito ay babalik sa kung ano ang marapat sa panahon at lugar na iyon. Subalit ito ay nagpapatibay lamang nang walang duda ng mga gawaing mabubuti rito ay may malalaking gantimpala na mas mainam pa kaysa sa jihad sa ibang panahon. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dalika bi syai'in." Ang gantimpala na makukuha ng sino mang gagawa ng mabuti sa mga araw na ito ay mas mainam kaysa sa jihad sa landas ni Allah, liban na lamang para sa sino mang nagjihad sa pamagitan ng kanyang yaman at sa pamagitan ng kanyang sarili, at hindi na siya bumalik sa kanyang tahanan na tangan ng anuman sa dalawang ito. Ibig sabihin, siya ay mamamatay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang shahid o bilang martir. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mula sa batayan na ito ay kinuha rin ng mga scholar ang aral ng anumang lugar o anumang panahon na pinahalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at binibigyan ng mas malaking gantimpala ang mga gawain dito, ay mangangahulugan din na tama ang kabaligtaran nito. Kung magiging malaking gantimpala ng kabutihan dito, ay magiging malaki rin ang pananagutan sa anumang kasalanan na ginagawa sa mga lugar at panahon na ito na pinahalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya,
ang anumang pagsisinungaling, ang anumang kasinungalingan, ang anumang panloloko, ang anumang kawalang katarungan, pagchichismis o anuman na gagawin ng tao sa mga araw na ito ay mas matindi kaysa sa kasalanan na makakamit niya sa iba pang mga araw liban pa sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat para sa pananampalataya na pahalagahan niya ang anumang pinahalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at syempre pinahalagahan din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na matatagpuan din natin dito syempre sa buwan na ito, sa dakilang buwan na ito, ang napakaraming iba't ibang mga aral, lalong-lalo na ng pagsasakripisyo ng pamilya ni Ibrahim alayhis salam na siyang Abul Anbiya, ang ama ng mga propeta, na siyang nanindigan kasama ang kanyang mga inapo na naging kabilang sa mga propeta at matutuwid, nanindigan sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at nanindigan sa katarungan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming iba't ibang mga aral ang tungkol sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At kung titipunin nito ng tao at pag-aaralan nito ng tao, ay gugugol siya ng mahabang oras. Pero ang pinakamahalaga sa mga aral dito para sa atin ngayon na wala sa pagsasagawa ng Hajj ay marapat na pahalagahan natin ang anumang pinahalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagpapahalaga nga na ito ay ang pagsisikap natin sa pagpaparami ng mabubuting gawain dito at pag-iwas sa mga pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala dito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga pinakamahalagang gawain na meron sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay ang pag-aayuno sa ika-9 na araw nito, ang araw ng Arafah. Na para sa mga wala sa Hajj, katulad natin ngayon sa ating bayan na ito, sunna para sa atin ang mag-ayuno sa araw ng Arafah at ipinangako ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith ang napakalaking gantimpala nito. Sinabi niya, siyamu yawmi Arafah ahtasibu alallahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Na sa pamagitan ng pag-aayuno sa araw ng Arafah, insyaallah, ay umaasa siya na patatawarin ni Allah ang kanyang mga kasalanan sa nakalipas na taon at mga kasalanan sa susunod na taon dito, ibig sabihin ng kasalukuyang taon. Na para sa sino mang nag-ayuno sa araw ng Arafat, ito ay tatanggapin ni Allah, ito ay 2 taon o kapatawaran sa 2 taon ng kanyang mga kasalanan. At syempre, katulad sa iba pang mga hadith na mayroong ganitong kahulugan, ang tinutukoy dito na mapapatawad ay ang mga kasalanan lamang na maliliit. Dahil ang malalaking mga kasalanan ay nangangahulugan na ito ay hindi basta-bastang mapapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala, liban na lamang ng tao ay magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula rito. Magbabalik loob, ibig sabihin, siya ay magsisisi, siya ay hihingi ng tawad kay Allah, at siya ay maninindigan na hindi na siya babalik sa kasalanan na iyon na nagawa niya, at magsisikap siya na maibalik ang anumang karapatan na nasagasaan niya. 4 na mga kondisyon ng tauba para sa malalaking mga kasalanan. Subalit para sa maliliit na mga kasalanan ay sapat na ang mga pag-aayuno na katulad nito at iba pang mga gawain ay pinangako ang kapatawaran ni Allah bilang gantimpala sa mga ito. At gayon din, isa nga sa mga pinakamaiinam na maalala ng tao sa mga huling araw ng 10 araw ng Dhul-Hijjah, unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, at ang tinutukoy dito ay ang Arafah at ang araw ng Eid pagkatapos nito. Sa araw ng Arafah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naganap ang tinatawag na Khutbatul Wada. Ang Khutbatul Wada na siyang kahuli-hulihang naging khutbah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Hajj, na sinasabi rin ng mga scholar na siyang kauna-unahan at kahuli-hulihan niyang pagsasagawa ng Hajj. At ang kanyang khutbah na ito
ay naglalaman ng napakaraming mahalagang mga aral. At kabilang dito, syempre ang pagbaba ng ayah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng Arafah, sinabi niya, sa araw na ito ay kinukumpleto ko ang inyong relihiyon para sa inyo. At ginagawa kong perpekto ang aking mga biyaya sa inyo at pinipili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Na sa pagbaba ng araw na ito o sa pagbaba sa araw na ito ng Arafah ng aya na ito ay nagpapatibay ng Islam ay kinumpleto na ni Allah. Ang mga pagsasabatas dito ay kinumpleto na ni Allah. At syempre, nangangahulugan din ito ng malungkot na katotohanan na malapit nang matapos ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at matatapos na rin ang kanyang pagiging propeta tungo sa kanyang paglisan o kamatayan. At ang khutbah na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Arafah ay isang khutbah na napakaraming mga aral na makukuha rito. Subalit, kabilang sa mga ito ay ang pagpapahalaga ng Muslim sa karapatan ng kanyang kapwa Muslim. Ng Muslim ay mayroong kanyang karapatan sa kanyang kapwa. Katulad lamang din ng anumang mga karapatan na pinahalagahan sa Islam, subalit magiging mas matindi ang pagsasakatuparan dito. Nabawa rito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum karhurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang inyong mga buhay, ang inyong mga dugo, ang inyong yaman ay haram sa inyo, ipinagbabawal sa isa't isa sa inyo. Ibig sabihin, para sa Muslim ay pinagbabawal sa kanya na papatayin niya ang kanyang kapwa Muslim o kaya ay pagnanakawan niya ang kanyang kapwa Muslim, lalamangan, dudugasan o kaya ay gagawan ng anumang kawalang katarungan sa kanyang yaman. Sinabi ni Allah o sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagbabawalan ang Muslim na papatay o magnanakaw sa kanyang kapwa Muslim. At ang ito ay pinagbabawal sa inyo katulad ng kung paanong haram o banal ang araw na ito ng Arafah, sa buwan na ito ng Dhul-Hijjah at sa lugar na ito ng Makkah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mahalagang maalala ng tao sa mga araw na ito ng Dhul-Hijjah ay ang maalala niya ng Dhul-Hijjah ay isang buwan ng kabanalan, isang buwan ng pagiging matuwid, na ang unang 10 araw dito ay higit na binibigyang diin dito ang mga pinaninindigan sa Islam. Gayun din may kinalaman dito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu damimri'im muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Ipinagbabawal ang pagkitil ng buhay ng sinumang Muslim na sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah. Bawal patayin ang sinumang tao na katulad nito, liban na lamang sa 3 kalagayan, at ang 3 kalagayan na ito ay sa kalagayan lamang ng parusang kamatayan na ipapataw ng estado ng mga Muslim. Na binibigyan din natin ang bagay na ito dahil tunay na sa lahat ng mga kasalanan na maaaring gagawin ng tao o magagawa ng tao sa mga unang araw ng Dhul-Hijjah, ang kasalanan ng pagpatay, lalong-lalo na sa pagpatay ng kapwa niya mananampalataya, ang isa sa pinaka-masahol. Katulad ng mga nangyayari ngayon sa paglaganap ng mga terorista at paglaganap ng kanilang ideolohiya na kanilang ikinakalat ang lason ng kanilang doktrina na karapat dapat daw di umanong papatayin ang sinumang hindi nila kapanalig. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang nagbabawal nito at tunay na siya at ang relihiyon na ito ay walang kinalaman sa kanila. Nababanggit sa hadith na ito ang 3 tao o 3 Muslim na maaari lamang mapatawan ng parusang kamatayan.
Sinabi niya, illa bi ihda thalathin, an-nafsu bin nafs, wa thaybu zani, wal mariku min ad-dini, at tarikul jama'a. Ang parusang kamatayan ay para lamang sa parusa bilang ganti sa sino mang nakapatay. Gayun din, parusang kamatayan sa thayb na nangalunya. Nang ibig sabihin ng thaybu zani, sino mang tao na nakaranas ng pag-aasawa. Ibig sabihin siya man ay kasalukuyang may asawa o walang asawa ngayon, subalit nagkaroon siya ng asawa nung unang panahon, siya ay mapapatawan pa rin ng kamatayan. At pangatlo, ang tao na tumatalikod sa Islam, syempre ito ay taong tumalikod sa Islam na nagdudulot ng pinsala sa mga Muslim. At hindi yaong mga napilit lamang o naloko na magsyahada at nang sila'y nagpakita ng kawalang pananampalataya, ay hindi sila maihahatol o hindi maihahatol sa kanila ang pagiging murtad o pagtalikod sa relihiyon, dahil hindi naman talaga sila naging tunay na mga Muslim sa una pa lamang na pagkakataon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga bagay-bagay na maaring bihirang nababanggit sa mga kainaman ng Dhul-Hijjah at mga bagay-bagay na dapat na ipinaalala natin sa ating mga sarili. Ang pahalagahan natin, ang kung anumang pinahalagahan ni Allah. At kabilang nga rito, ang buhay, yaman, relihiyon, pag-iisip, dangal at sanilahi ng tao na dapat napahalagahan din ng Muslim, insyaAllah, lalong-lalo na sa mga banal na araw na ito.